Mag-assemble tayo today ng napakalinis at napakagandang cake using soft icing and fondant details. Ang team na gagawin natin as per request ni customer ay Baby Shark and Cocomelon. Ito pala yung inspiration ng cake na pinapagawa ni customer. Bigyan natin yan ng hustisya. Ang owner pala ng cake na gagawin natin today ay taga Tondo, Manila pa. Pero dahil sa Pansol magaganap yung occasion, kaya naghanap siya ng cake maker. And buti na lang ako'y natagpuan at napili ni ma'am na gumawa ng cake para sa anak niya. Kaya thank you so much po for trusting Digerlicious. At dahil ako ang napili ni ma'am, pinaghandaan ko agad yung mga kakailanganin sa paggawa ng cake niya. 2 days before, pinaghandaan ko na agad yung mga fondant details. Minano-mano ko yung pagmold ng mga fondant characters. Katulad ng Baby Shark and other elements, pati na rin yung pangalan. Ang non-edible printable toppers lang ay si Cocomelon. The day before naman, binake ko na yung cake, kinul down at nilagyan ng frosting. And the day before ko din, inassemble or nilagay yung mga fondant details. Yung ibang baker, nilalagay nila yung mga fondant details sa araw mismo bago pick upin yung cake. Kasi yung mga fondant details nila ay humuhulas. Pero ako, the day before ko ina-assemble at natichill ko pa overnight sa ref. Nasa tamang preparation pa rin kasi yan at ingredients para magstay na maganda yung mga fondant details kahit i-chill sa ref. Medyo hassle kasi kung sa araw mismo ng pick up or deliver, i-assemble yung mga fondant details. For me lang yun, pero depende pa rin sa ibang baker. Bali, ganun po ako mag-prepare and assemble ng cake. Kasi sa fondant details pa lang, inaabot na ako ng 4 to 5 hours. Depende pa kung gaano pa kadetalye yung character. Matagal kasi talaga akong gumawa ng mga fondant cakes or characters kasi pinupulido ko talaga. Lalo na kung mano-mano pa. Mas matagal talaga kaysa sa pagpapakinis ng cake. Kapag soft icing yung pinapatungan ng mga fondant details or characters, better na manipis lang yung pagkakagawa sa fondant dahil hindi kakayanin ng soft icing yung bigat. Unlike sa fondant to fondant, kakayanin niya yung bigat ng mga details. Malambot lang kasi ang soft icing kaya kailangan talaga na super ingat. As you can see, nagdurog pala ako ng fita gamit ang food hammer para magkaroon ng sand effect yung cake. Habang ginagawa ko nga tong cake ay gandang-ganda talaga ako. Halos sa lahat naman ng cake na nagawa ko. Dahil sa lahat ng cake na ginagawa ko, pinupulido ko talaga. Dahil yun ang gusto kong maalala ng mga customers ko kung paano gumawa si Digerlicious na malinis, maganda at masarap na cake. In short, quality product. Pero masasabi ko na hindi pa rin ako perpekto. Minsan may mga flaws pa rin until na continuous pa rin na natututo at nag-aaral kung paano mas pag-iigihan sa paggawa ng mga customized cakes. Lalo na sa panahon ngayon na very challenging na ang mga cake design. Dati kasi simpleng cakes lang tapos basta mataas okay na. Pero hindi na ngayon. Dahil ngayon dapat ganito na ang details, ganyan, ganito yung color, ganito yung design. Kaya yung mga baker medyo pressure sa design, hagilap dito, hagilap doon para mabuo yung magandang cakes. Pero kahit ganon, masaya kami kasi may mga bago kami natututunan at na-challenge talaga kami. At doon gumagana yung pagiging madiskarte namin. Ang cake pala na to ay may kasamang 1 dozen cupcakes na merong nakatusok na non-edible printable characters. Hindi lang pala ako nagawa ng cake kundi editor din. Ako rin pala nag-e-edit ng mga printable toppers lalo na kung hindi ko mahagilap sa internet. Ito na pala ang finished product at syempre hindi mawawalan Digerlicious logo. Natakloban lang ng sand effect. I hope na nagustuhan niyo yung video. Thank you so much for watching. Babush! Nagmamaganda lang yung cakes natin ngayon dahil maganda talaga siya. Eme!